Mga local government units, ano ba yan, mula gobernador down to barangay chairman, wala ba talaga silang kinalaman sa mga project ng national government? Ito kaugnay pa rin po sa controversial na ghost project, substandard na mga proyektong na-discover mismo ni Pangulong Marcos Jr. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lang ho sa mga probinsya may ganyang problema. Kahit dito sa Metro Manila, matindi rin ang pagbaha. Parang ang dating ng mga local government, mga mayor, governor, parang lahat nagkakaisa na wala daw silang alam sa project na ito. Hindi daw nakipag-coordinate ang national government sa mga project na ito. Paano nangyayari yun? Di ba ang mga project sa kahit saan lugar dapat may abiso, may permit coming from the mayor o governor? Ang ibig sabihin, nagagawa itong project na ito kahit substandard nang walang approval mula sa munisipyo, kapitolyo at city hall ng mga local government units. Ganun ba nangyayari? O siyempre, kung ghost project, wala talagang project, naubos ang pera, talagang walang dadaan sa inyo. Palagay ko kung totoo, mga kaibigan, na hindi dumadaan, nababypass ang mga local executive, dapat baguhin na yung batas. Kung meron mang batas na sila hindi dapat makialam, dapat makialam sila. Bigyan sila ng pagkakataon. Kasi ang mga mamamayan sa kanilang mga lugar, bayan, city at probinsya, ang biktima ng flooding. Hindi naman ang mga national official ng gobyerno at mga national politician. Dahil hindi naman nakatira doon sa probinsya yung mga senador at congressman. Kadalasan nandito sa syudad. Ang nandun sa mga lugar kung saan binabaha ay mismong mayor, residente nila, botante nila, mamamayan nila ng mayor at governor. Di sila yung biktima. Bakit hindi sila isinasali sa mga proyekto kung totoo? Kasi wala pa pong local executive, wala governor, mayor, at mga barangay chairman na umaming sila'y kasapakat, sila'y naging bahagi ng mga proyektong nagkaproblema. Wala pa. Lahat sinasabi, hindi nga kami pinapayag. Doon sa Mindoro, si Governor Dolor, hindi nga daw siya pinapayagang mag-inspection doon sa ongoing project, impalapalpa. Dito sa Bulacan, sinabi rin ni Governor Fernando, hindi din doon dumaan sa kanila. Yung mga project sa iba-ibang lugar ng Bulacan kung saan binaha. Dahil baliwala yung project, hindi ginawa ng matino. Hindi rin daw alam ng Governor. Bakit? Akala ko lahat ng business under local government code at lahat ng mga batas ng local official ay dadaan sa kanila ang approval. Magtayo ka ng business sa isang barangay, kung walang clearance ang barangay, hindi mo pwedeng itayo yan. Magtayo ka ng building, gumawa ka ng tulay, gumawa ka yung farm to market road, o gumawa ka ng kahit anong project. Dapat alam ng mayor yan. Pag hindi, delikado. Isa yan sa mga nakikitang dapat baguhin kung talagang in aid of legislation ang ginagawa ng Senado at Kongreso na investigasyon, dapat yan ang kanilang pagtuunan ng pansin. Ibigay yung authority, bigyan ng respeto at kapangyarihan ng mga local executive sa kahit anong proyekto ng national government na itatayo sa kanilang area of responsibility. Para ako naniniwala kung yung mga local government ang tahasang makakapag-inspeksyon at mapapangalagaan kung tama yung proyektong ginagawa ng kontraktor, maiiwasan ang substandard, maiiwasan din ang ghost project. Kasi mamamayan nila yung poproteksyonan eh. Hindi papayag ang mayor at governor na mawala yung project kahit may pera na dahil nakasalalay dyan ang kinabukasan at buhay, ari-arian, sakahan ng kanyang mga residente. Yun eh. Kasi kung maglalagay ng project dyan dahil sa insertion ng budget ng Department of National Public Works and Highway at ng mga senador at congressman na wala naman doon sa mga distrito, wala talaga magiging 100% na malasakit yan. Yung mayor at governor, ang 24 hours dapat nandun sa kanyang probinsya, nasa kanyang bayan at syudad. Kaya alam niya yung problema, alam niya ang dapat na proteksyon para sa kanyang mamamayan. Dahil kung hindi ka iboboto niya. Nako, yan ho yung dapat gawin. Isa lang yan sa nakikita kong solusyon dito sa problema. Kasi ngayon lahat tayo naghahanap ng solusyon matapos paulit-ulit na napapatunayan natin na palpak ang project. Ghost project, substandard at iba pa. Hindi lang ho sa mga probinsya, kahit dito sa Metro Manila. Lahat ng mga mayor dito naguhugas kamay. Wala daw silang kinalaman.
Congressman daw may project niyan, national government. Puro ganun, puro ganun. Lahat tinuturo ang public works, national, district engineer, provincial regional director, at mga politisyang, mga national daw ho ang nasa sa likod nito. Ano yun? Bakit nangyari yan? Bakit nyo kinakawawa ang mga local government? Ay sila yung direktang merong responsibility and accountability 24/7, 7 days a week, 365 days sa isang taon para sa proteksyon ng kanilang mamamayan. Ibigay nyo ang kanilang kapangyarihan. Yan po yung ating paniniwala. Solusyon yan doon sa problema. Okay? Yung ongoing investigation, marami pa. Naku, ito ho yung isang bago. Parang lumalabas na, hindi naman ho pakikialam. Parang lumalabas na ang gagawin ni Senador Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi lang ginagagawin niya ito bilang senador at bilang chairman, kung hindi mukhang meron ding sa pagsang-ayon o approval at suporta ang Office of the President. Kasi kung di ako nakakamali, inamin po ni Senador Marcoleta na yung kanyang gagawin hindi lang ito trabaho niya bilang senador. Mukhang merong, kung hindi man basbas, ay parang may alam ang Malacanang sa kanyang gagawin na dapat ay maging independent ang pagtatanong at investigasyon dito ho sa issue ng anomalyang ito na bilyon, trilyong project ng pamahalaan. So good luck, Congressman or dating Congressman, Senador Marcoleta. Kasi alam naman niyo si Marcoleta, malapit din niya kay Pangulong Marcos kahit na yan identify na parang Maka-Duterte. Kasi yan ay kasama doon sa original na unit team noong 2022 presidential at national election. Pero bandang huli nag-withdraw yan, hindi tumuloy. Tapos nito lang nakaraan, tumuloy siya. 2025, tumuloy siya na kaya kampanya, nanalo na senador. Kaya meron po kanyang mga gunita doon sa SONA, after ng SONA ng Pangulo ng July. Talagang si Marcoleta ay dumating sa Kongreso. Doon pa siya tumigil sa nung tapos na yung SONA. Doon sa mismong dadaan ng Pangulo, nag-akapan na sila, nagbulungan pa. Kita yun ng public, nagulat nga dahil bakit yung ganong kalapit sila sa isa't isa. Dahil nga hoy sila magkasama dati. At ngayon, lumalabas sa impormasyong akin na kukuha ay mukhang meron pong pagsuporta at paniniwala ang Malacanang sa gagawin ni Congressman o Senator Marcoleta sa investigasyon Blue Ribbon Committee. Aba, maganda ito. So, Senador, gawin mo lahat. Kahit mga senador, kung kinakailangan, pangalanan mo. Kung mga congressman, pangalanan mo din. Total, alam naman natin, alam ko na hindi maganda ang relasyon mo sa mga congressman. Bakit sa speaker, pangalanan mo rin kung may kinalaman sila diyan sa investigasyon mo. At yung mga senador. Pag nagawa ito ni Senador Marcoleta, gaganda ang pangalan mo, posibleng bumalik sa iyo ang tiwala ng mamamayan. Kung sino ka, Senador Marcoleta, nung ikaw ay congressman na nakilalang fighter at magaling, dito kaya mong gawin ito. Kung totoo na ilalabas mo ang lahat ng katotohanan sa likod ng matinding korupsyon sa pera ng bayan na inabuso sa matagal ng panahon hanggang sa kasalukuyan.